Hindi ito makakalimutan ng mga kaubayan nating mga Pinoy. At lalong-lalo na sa ating mandirigmang binansagan na daasasi na si Raymart Gabalio. Itong si Gabalio ay ilang beses nang lumaban sa mga di-kalibring mga boksingero at nakaranas din na naging world title challenger. Pero ang kalaban ni Mexicano na si Ken Bondores ay hindi kilalang boksingero ito. Kaya sino nga ba ang mag-aakala na isang malaking upset ang nagawa niya sa ating kababayan? Pinabagsak ng 3 beses sa unang round lamang. Naglupaypay ang ating kababayan at natalo siya via round 1 technical knockout sa mismong baluarte pa ng mandirigmang Pinoy. Pero ayon nga ba sa kasabihan, kapag ang tunay na mandirigma ay nasusugatan, ay mas lalong tatapang yan at handang maghihiganti. Pero sa ngayon mga kakwento, ay hindi pa si Gabalio ang agad nababawi dahil ang napili ng tadhana ay walang iba kundi ang walang dungis sa kartada sa boxing na tubong Cebu City na si Kevin J. Cataraha. Magawa kayang may pagganti ni Cataraha itong si Gabalio o ang dapang boy sa Japan si Cataraha ay maging miyembro. Ang 29 anyos sa si Cataraha ay lulusob sa digmaan na may kartadang 17 wins, walang talo at may 30 knockouts, habang ang 36 anyos naman na Mexicano ay may kartadang 14 wins, 5 losses at 10 knockouts. Kung sa tangkad ng ating pag-usapan ay medyo magkasintangkad lang sila dahil si Cataraha ay 5 feet and 5.5 inches, habang itong si Torres naman ay 5'6". Itong si Cataraha ay hindi pa sanay na lumaban sa ibang bansa. Hindi gaya ni Torres mga kwento na ilang mga bansa na rin ang dinayo niya tulad na lang ng Vietnam, Pilipinas at Japan. Pero dahil nakatira na itong si Torres sa Japan, ang mga laban niya ay halos na sa Japan na. Kaya naman, kung bintay sa lugar na lalabanan ay mas advantage itong si Torres kaysa kay Cataraha. Pero ganoon pa man, kahit na walang laban itong si Cataraha sa Japan, pero sanay na din ito sa klima doon dahil noon pa man ay palipad-lipad na yan sa Japan. Dahil kinukuha na sparring partner at isa sa mga kumuha nga sa kanya ay ang monster ng Japan dahil sa Japan lang monster at yan ay walang iba kundi ang undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue lang naman. Pero mas nangingibabaw pa rin sa experience itong si Torres kung mismong laban sa Japan ang ating pag-uusapan. Kaya sana sa unang laban ni Cataraha sa Japan ay sasamahan ng buenas at hindi malas na sabayan pa ng husay at galing para hindi maninibago si Cataraha sa unang laban niya sa Japan. Ay isa sa mga nakikitang kahinaan sa mga Pinoy na mga mandirigma na lumaban sa Japan ay ang body shots. Ilang mga Pinoy na ang pinagulong, pinagapang at pinatihaya dahil sa body shots. Kaya naman ay aba, pinatibay na ang katawan ng ating kaubayan na si Cataraha dahil ayaw na ayaw niya na dadanasin ang dinanas sa mga gapang boy sa Japan. Kaya naman, pagkatapos ng weigh-in ng dalawang mga kabalyero ay nabigay kaagad ng seryoso na at delikadong banta pa si Cataraha sa taga Mexico at sinabi niya na ang kanyang pagkakyat sa lona ay walang ibang target niya kundi siya ay makabawi sa ginawa ng Mexicano sa ating kaubayan na si Gabalio. Nangangako si Cataraha na talagang ipaghihiganti niya ang masakit na sinapit ng ating kaubayan na pinagapang pa mismo sa sarili nating bayan. Sa ngayon, dilitong si Torres ay nakatira na sa Japan. Baliktad na sa ngayon ang mangyayari na si Cataraha ang dadayo sa Japan na masasabi nating baluarte na naman ni Torres. Kaya ang tanong, kaya kayang may pagganti ng mandirigmang taga Cebu na si Cataraha ang mapait na upset na pagkatalo na naranasan ni Gabalio sa kamay ng Mexicano? Ikaw kukwento, ano sa tingin mo? Mga kakwento, kapit kamay na dahil ngayong Sabado, August 24, 2024 na ang laban ng ating kababayan sa Japan. Kaya nangangailangan ng dasal at suporta ang ating mandirigma dahil paghiganti ang kanyang misyon at ibabangon ang dignidad ng Pinoy na mandirigma. Kaya naman mga kakwento, sana hindi natin kakalimutan ng ating kababayan ay ating suportahan. Official weight 119.8 pounds. He has an excellent professional record consisting of 26 big victories, only one defeat, with 21 of his big victories coming by way of knockout. Here's a former world title challenger and a former WBC interim world bantamweight champion, ladies and gentlemen.
Raymond! Sarap nakakot ulit, no? Ito, tingnan natin yung paluto. Another upper. Oh my goodness! Wag ka mo! Wag mo na! Wag mo na! Hey! Pwede na! Pwede na! Oh my goodness! Wag ka sumabay! Yan! Yan! Wala na. Wow, grabe. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento, syempre, shoutout mo muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Elifonso D. Guzman, kay kakwentong Cornelio Gumapak, kay kakwentong Jevan Keno, kay kakwentong Ray Tagalog, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nga po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.